Pero sa katotohanan, sa mga oras po ito ay alam po natin na balitang-balita ngayon yung nangyari sa LA, California. Diba ba? Na yung mga taong ito ay you know the story. So, sino po nakakaalam na? Diba? Natin, diba? Prior to that event is may isang babae na nagsasabi na wala raw vote si Lord. Diba? At para masaya pa sila na walang vote si Lord. Diba? And diba? Anong tawag nila? God bless town. Okay? So, because of that declaration, pinakita na ng Panginoon na inalis niya yung kanyang protection. And now, without the power of the Lord, so what happened to them? They are now suffering in pain. No? So yung mga nasasabi na they are successful in life, nagtagumpay sila sa kanilang industry for how many years, sa isang iglap lang, tinupok ng apoy yung kanilang and wala silang magawa. Diba? Wala yung kanilang fame, wala yung kanilang mga power, sinasabi nila para apulahin yung apoy niyo. At what happened? They are waiting to stop the fire, but wala silang magawa. Sabi nga, if God is the God of fire and the God of rain, bakit hindi nila ng Panginoon na umulan? Actually, that's a natural phenomenon naman talaga sa lugar ng Panginoon. But itong phenomenon na ito is a rare phenomenon. So, it's a coincidence na nangyari yan. Kasi nga, mga kapatid, no? Isa to paalala, hindi lang doon sa mismong lugar ng California, but sa lahat ng mga nakakita at nakakaalam nito. Isang matinding paalaala ito, especially sa ating mga Christians. Na kino-confirm na we need to stand up on our faith and to do what is right in the sight of God. Dahil seryoso po ang Diyos. That once God put His judgment, wala pwede na magbago niya. Wala na. Tanong ko, hintay ba natin na magkabuhol-buhol yung ating buhay bago tayo umaksyon? Kung ngayon pa lang, ibinibigyan tayo ng chance ng Diyos para gawin kung ano ang tama. Diba? It's time. Kumbaga, it's time now to rekindle our heart again to the Lord. It's time now to go back. Sabi nga ng Bible, go back to your first love. No? Panginoon, the Ephesian church. Go back to your first love. The Philadelphian church, go back to your first love again. Manumbalik tayo sa ating pagmamahal sa Panginoon na siya naman talaga nagmahal sa atin. Para patuloy tayo maghanap ng Panginoon sa kanyang kaluwalhati. So now open our Bible in Genesis chapter 6. And let's reading from the verse 8. Genesis chapter 6. Reading start from verse 8 hanggang 22. So dito po tayo magbulay-bulay ngayon, magnilay-nilay, at alamin natin yung kalooban ng Panginoon sa pangyayaring ito. You know the story? It's about the story of Noah. Kaya kung lumaki kayo sa Sunday school, mga bata, you know the story of Noah. So bakit yung basahin yan? Tayo mo naman manalangin sa ating Panginoon. Let's bow our heads and let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga oras po ito. We had a lot of things that we are need to be reminded of sa nangyayari sa aming paligid, sa aming sarili, sa iyong salita. Thank you, Lord, for the timeless reminder na meron kami sa iyo. At Panginoon, sa mga bagay po ito na kami napapaalalahanan sa nangyayari sa aming mundo, sa aming paligid, sa aming sarili, Lord. We take, Lord God, seriously itong mga paalala natin para magbalik loob kami ulit sa iyo, Panginoon. At gawin ang nais mo at kalooban mo sa aming mga buhay. Because really, Father, ang aming mundo na kung saan kami nabubuhay ay talagang malayo na sa iyong kalooban. At pag hindi kami careful sa aming mga nakikita, sa mga aming obserbahan, sa aming ginagawa, probably, Lord God, matatangin kami sa pananampalataya kung saan dapat po namin. As we read your word, Father, may your word become a light to our path. And, Lord, become also, Lord God, the direction sa aming buhay.
magpaalala sa amin kung gaano ang kabuti at katapat. Especially, Lord God, sa aming pong pagsunod-sunod ng kalooban. We thank you and we honor you. Bless your word as we read. In Jesus' name, amen and amen. So ating basahin ang Genesis chapter 6 verse 8 hanggang 22. Sabi doon, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Siguro para mas maganda yung kwento, simulan natin sa verse 1 na lang, no? Para mabasa din yung buong chapter. Sabi doon, when men began to increase, right? Verse 1 po ng Genesis chapter 1. Sabi doon, when men began to increase in number on earth, the daughters were born to them. The sons of God saw that the daughters of men were beautiful, and they married any of them they chose. Ano sabihin? Ano magustuhan mo, pakasalan mo. Pero alam natin, hindi naman ngayon pwede. Ano ang pakasalan mo? But in their time, whatever they choose, okay. Then the Lord said, okay, the verse said, then the Lord said, my spirit will not contend with man forever, for he is mortal. His days will be 120 years. So dito pa nagsimula yung pagbaba ng buhay ng tao. Remember, no? From Genesis chapter 1 hanggang chapter 5, yung buhay ng mga tao ito is 100. No? Si Noah nga, nabuhay siya ng mahigit 500 years. But dito, nagsabi ng Panginoon, paiigsiin ko na ang buhay ng tao. Kasi sabi ng Panginoon, I will let the people live in 120 years because ayoko na silang mabuhay pa ng matagal. Ibig sabihin, there's something wrong na sa tao. At dapat si Lord, masaya siya na nabubuhay ng mahaba ang sangatauhan. Pero dito, hindi na. Parang masakit na sa mata. Di ba? Yung buhay ng tao. Bakit kaya ganon? Tingnan natin. In verse 4 said, the Nephilim. Okay, ito yung mga minsan, mga terminology sa Bible na we need a careful research. And I can explain to you sa mga oras pong ito what is Nephilim is. Sabi nila, this Nephilim is an angel, and the fallen angel at trying to breed the man and animals. Kumbaga, matindi, we need a careful research ito. Pero itong mga Nephilim na ito is, they are people, actually they are not people actually. They are heavenly being na pumunta sa earth at they try to do something, they corrupt the people. Kaya nga mababasa natin in the further book of Joshua, no? Bakit merong angel of the Lord doon? Ba't merong anghel na kasama nila doon sa battle in the promised land? So according to the scholars, said that the people decided they are facing the people, but the angel are facing the Nephilim. Kasi nga, they are considered giants. Ito yung mga ibang klase ng nilalang itong mga ito. In those days, on earth, and afterwards, when the sons of God went, the daughters of men had children by them. And they were heroes in old men of renown. Verse 1 said, ito na matindi, no? Kahit may mga heroes, may mga malalaking mga tao. Ito yung number 5. Ito yung bottom line ng Panginoon. The Lord saw how great man's wickedness. Ano ba sa Tagalog? Wickedness. Kasamaan. Sa mong kasamaan kasi, wala nang pagkilala sa Diyos. No? There's no really awareness of God's goodness and faithfulness sa kanila. At dahil sa pangyayari ito, sabi doon, on earth and become, and that every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. Parang naging matindi na yung kasamaan mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Masama na sila. Yung inclination, di ba? Sabi ng Bible, the Bible describe yung mga panahon na yun, ganun na kasama ang mga tao. Wala nang tama. And verse 6 said, the Lord was grieved that He had made man on the earth. And His heart was filled with pain. You know what? Nalulung ko talaga ang Panginoon sa nangyari. Na ang tao ay talagang lubusan ng lumayo at nagpakasama sa kanilang sariling kalayawan. At
gawin ang nais at ayaw nilang gawin kung anong kalooban ng Panginoon. Nasa sapat ang Diyos doon. Pero walang magawa ang Panginoon dahil sila ay lumayo. Remember, hindi naman kinokontrol ng Panginoon ng mga tao. Tama? Tayo ba nga na kinokontrol ng Diyos? Hindi naman, di ba? We have a consciousness. Di ba? Meron ba ito unconscious? Ganyan, baka may mga AI na kayong katabi. Di ba? Uso-uso ng mga AI ngayon. Di ba? Baka mamaya, si Mian, di talaga si Mian, AI na lang yan. Di ba? Tapik-tapikin natin. Baka marami na ngayon, di ba? Ano ba yun, yung picture nyo, tsaka picture ng isa, pagtabihin lang, nagkikiss na sila. Naku, sabi ko, napakadelikado yan. Di ba? Ganyan na yung AI ngayon. Kaya, be careful sa mga nakikita natin. Kasi sabi ng Panginoon dito verse 6, the Lord was grieved that He made man in earth, and His heart was filled with pain. Verse 7, so the Lord said, ito na, meron na siyang solusyon. Sabi ng Bible, this is the solution of God. Doon sa sinfulness ng Panginoon, I will wipe mankind, whom I have created from the face of the earth. Mga anak. Okay. Okay. Buwas lang yung anak. Okay. That I have made them. So now, I will wipe mankind whom I have created from the face of the earth, men and animals and creatures that move along the ground and birds of the air. For I am grieved that I have made them. Can you imagine? Pati yung mga natutulog na aso nadama. Diba? Pati yung mga ano dyan, yung mga lumilipad lang ng mga ibon na nadamay sa kasamaan ng tao. Ibig sabihin, yung pagiging kasamaan pa ng isang tao, may nadadamay wala. Remember, kinreate ng Panginoon ang mga ibon, ang mga hayop bago ang tao. Ibig sabihin, kumbaga parts sila ng creation ng tao. Pero dahil ang tao ay naging masama, ibig sabihin, they become irresponsible for these things, naapektuhan din tuloy yung behavior ng mga nilalang na ito. Kaya sabi nyo, isasama ko na ito, sabi ni Lord. Imagine that, di ba? Ganun yung judgment ng Panginoon. Pero ito yung maganda sa kwento kasi. No? Pinapakita ng kwento yung gaano kasama, kahirap, yung sitwasyon, di ba? Pinapakita ng Panginoon. Pero this is the good thing about the story. In verse it said, but Noah found favor in the eyes of the Lord. Parang it is a relief to God na, pambihira, meron pala. Akala ko, lahat na sila ay masama na, but, may pa sabihin, thank God. Sabihin ni Lord, thank God siya. Parang, meron pa palang isa. At sa isa na yan, kayang magsimula ang Diyos. Yeah? Kaya kung ikaw pala yung Christian sa inyong pamilya, don't worry. Kayang magsimula ang Panginoon sa isa. Amen ba? Amen. You know, si Lord, hindi siya nagsisimula sa marami. Lagi siya nagsisimula sa isa. Tama? Sa maliit. Kaya kung feeling mo, naging isa ka lang, don't worry. Marami ng panahon na nagsimula si Lord sa maliit o kaunti, iisa. Kasi bakit? Para mas makita yung kapangyarihan ng Diyos. Kasi kung nagsimula sa agad sa Amerika na lahat ng Amerikano born again, hindi natin mararamdaman na, kung nga lang, galing kasi ng mga Koreano. Magsisimula sila sa isa. Ganyan si Lord. Then, sabi ng Panginoon dito, verse 9 said, this is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time. And he walked with God. Noah had 3 sons, Shem, Ham, and Japheth. Verse 11 said, now the earth, ito na, another exposition na naman kung ano yung sitwasyon nila noon. Now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Hindi ko ma-imagine kung anong klaseng violence ang sinasabi ng Bible. Describe dito, mayroon bang mga pag-aaway ang mga tao? May mga division ba dito? May mga patayan ba? Anything with violence, no?
God saw how corrupt the earth and had become, for all the people on the earth had corrupted their ways. So God said to Noah, I am going to put an end to all people, for all the earth filled with violence because of them. I am surely going to destroy both them and the earth. So make yourself an ark of cypress wood. Make room in it and coat with it with pitch inside and out. Now si Lord, nagbigay siya ng judgment sa panahon na ito. At yung judgment na yun, wala makakapigil. Dahil merong isang matuwid sa kanyang harapan, binigyan niya ng instruction para makaligtas saan? Sa judgment ng Panginoon. Ibig sabihin, when God judges something in a place that there is a righteous person doon, magbibigay ng instruction ng Panginoon doon how you escape to that judgment para hindi ka madamay. Kasi bakit? God's care for you. Amen ba? So ito yung nangyari. Kaya huwag tayo mag-alala sa mga nangyayari sa paligid natin, kung magulo man ang mundo, diba? O umula naman na matitinding apoy dito, huwag kayong mag-alala. Because if you are righteous in that side, He will give you instruction on how you escape on that coming judgment. May baka kasi, ala, pastor, nagugulo na ang mundo, ang dami na. Ano pinakaalala mo yun? May mga taong ganyan eh. They obey God because of fear. Yung ba't ito ng Bible? Let's obey the Lord with fear, no? Dapat sumusunod tayo sa Diyos dahil mahal natin siya. Amen po ba? Dapat yung pagsama mo every Sunday, bunga yan ng pagmamahal natin sa Panginoon. Yung pagbabasa natin ng Bible, bunga dapat yan ng pagmamahal natin sa Diyos. Hindi tayo sa sinasabi kasi ni Pastor, sinasabi na sila leader to, yan kasi yung dapat pagpag-Kristyano ka, nagbabasa ng pray. No! Dapat those basic Christian living is an act of your love to the Lord. Hindi dahil obligasyon mo. Hindi pag obligasyon ang tingin mo dyan, mapapagod ka talaga. Pero pagpapamamahal, endless yan. Tama ba? Di ba? Pag tayo nagmahal, di ba? Kahit na minsan wala, nagbibigay tayo. Kasi mahal, iba. Yun, nag-fuel natin to give, to be more generous. The same with the Lord. So ito, tingnan natin, no? Nagbigay ng instruction si Lord kay Noah. Verse 15, tama ba? This is how you are built. The ark is to be 450 feet long, 75 wide, and 45 feet high. Klaro, no? Yung pinagagawa ng Panginoon. Maliwanag yung instruction. Make a roof for it and finish the ark to within 8 inches on the top, but put a door in the inside of the ark and make a lower, middle, upper deck. I am going to bring, pinakita ng Panginoon, anong klaseng judgment? I will going to bring flood waters on the earth to destroy all, okay? Sinabi, all life under the heavens, every creature that has breath of life in it. Everything on earth will perish, but I will establish my covenant with you, and you will enter the ark, and you and your sons, and your wife, and your son's wife with you. You are to bring in the ark two of all living creatures, male and female, to keep them alive with you. Two of every kind of bird, every kind of animals, and every kind of creature that moves along the ground will come to you to be kept alive. You are to take every kind of food that is to be eaten and store it away as the flood for you and for them. Verse 22 said, Noah did everything just as God commanded him. Parang napakasimple ng kwento, di ba? Parang ganun lang, di ba? And Noah, parang ganun yung kwento, di ba? Ginawa niya ang lahat, sinunod niya ang kalooban at instruction sa kanya ng Padre. Remember, that's how the Bible, of course, give us a story. But kung hihimay-himayin natin at i-reflect natin yung mga bersikulo nito, makikita natin unti-unti. Napakahirap pa yung ginawa ni Noah. Can you imagine, no? One day, di ba, may dala kang batya, mumumot ka. Ito yung dala kong balis ng langgam, di ba? Ipak lang. Nakita ka ng mga kababayan, ano ginagawa? Baliw ko na yan. Huwag ka nang mumurot ng ganyan, di ba?
imagine, di ba? Eh, may instruction si Lord eh. Sabi niya siya, on creation, palis eh. Nakita ng gagamba, di ba? Gagambang talon, gagambang talon. Can you imagine how Noah obeyed the Lord on that time? Di ba? Parang ngayon, di ba, pasabihin nyo, ngayon, tayo ay, Lord, magbibigay ng judgment sa ganito, at ito yung gagawin natin. We become now opposite to what others doing. At yun yung nangyari kay Noah. So, maliwanag yung kwento, mga kapatid, no? Kung paano ang Panginoon nagbigay kay Noah ng instruction. Dahil nga, ang Panginoon ay nag-grieve siya doon sa nangyayari na sangkatauhan. And to have the solution is, ano gagawin ng Panginoon? Kailangan i-wash out. Wash out. Kumbaga, kailangan linisin na. The good thing is, Noah found favor in the sight of God. I want to share to you Noah's obedience in the corrupt. So, pag-usapan din, paano sumunod si Noah sa Diyos sa gitna ng napakagulong mundo na kung saan doon siya nakatira. Kumbaga, paglabas mo pa lang siguro pag-isip pa lang ng umaga siguro, may naririnig ka na nag-aaway, nagmumurahan, nagsusuntukan niya. Kasi nga, full of violence, di ba? Paano si Noah nabuhay ng ganyan? At nagkaroon siya ng matinding, kumbaga, pagnanais na mabuhay na ayon sa kalooban ng Panginoon in spite of napakaraming mga corrupt or napakaraming mga violence sa paligid niya. So, nagdito yung katotohanan na pwede palang mangyari ng isang tao ay mabuhay sa kalooban ng Panginoon kahit po siya ay napapalibutan ng mga bagay na hindi maganda. Why? Because Noah chose to live with God. Di ba sabi niya ron, and Noah walked with God. So obedience to God should be our top priority as a Christian. Amen po ba? Sabi, parang sinasabi lang ito ng kwento is na dapat tayo ngayon, bilang mga Kristiyano, dapat talaga ang pinaka-top priority ay sundin ang nais ng Diyos sa ating buhay. Pero tanong, paano masusunod yung kalooban ng Panginoon kung hindi natin alam yung kanyang instruction? Noon kasi, oral tradition yung ginagawa. Ano sabi oral tradition? Sabi-sabi lang yon. Pero nga kasi hindi tayo sabi-sabi, di ba? Dapat hindi na talaga naniniwala sa mga sabi-sabi na, di ba? Lalo sa pananampalataya, dapat nababasa na natin. Kaya nga, ginawa ng Panginoon, meron siyang 39 books. The Old Testament. And ilang po siya New Testament? Para maging 66-27 ng New Testament. And ito ay pinapapalooban ng instruction ng Panginoon. Amen po ba? At yung kanyang instruction dito, una, papaano ka maliligtas sa palapit na panghuhusga ng Diyos. Tama? When the second coming comes, wala nang bawian yon. Ay, teka lang, huwag ko na dumating kasi hindi pa ako no. Yung pwede yun, hindi pa ako handa, huwag ka naman dumating, hindi pwede. Dito nga, aalamin ng Panginoon kung sino ngayon nakakasunod sa kanyang kalooban. Kaya sabi ni Jerry Bridge, God has given us His Word, not only to believe, but to obey. Amen ba? Binigyan ng Diyos ang kanyang salita para hindi natin paniwalaan, kundi sundin. Kasi baka mamaya yung ating pagsunod sa atin, sa ating buhay, ay hindi naman talaga pagsunod yung ginagawa natin. Tayo lang nagsasabi na sumusunod tayo. Pero hindi talaga nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya we need to know His Word in order for us to obey His Word. Ngayon, pag-usapan natin, what are the characteristics of Noah's obedience to God? Kasi na-endure niya na manatiling tapat sa Panginoon in spite of the corruptness and the violence around him. May this story of Noah may lead us into a awareness din. Na bilang mga ng Diyos, na pag tayo sinusubok ng mga sitwasyon, dapat
rin tayong mas lumakad sa kalooban ng Panginoon. Amen po ba? Na pag tayo ay sinusubo, kinahamon ng mga pagkakataon, mas pinipili pa rin natin ang lumakad sa kalooban ng Diyos. Like Noah. Didn't Noah, na-discourage ba niya? Yes, I believe. As a person, na-discourage siya. Maybe maraming bagay siya ay nasaktan sa mga pangyayari. But Noah chose to obey the Lord. So ano ba yung mga characteristics ng pagsunod ni Noah? Bakit naging firm yung kanyang buhay pananampalataya in spite of the corruptness ng kanyang kinabibilangan? Number 1, tingnan natin the character of Noah's obedience in Genesis chapter 6 verse 10 and 9. Basahin po natin. Ano siya sabi sa Genesis chapter 8, chapter 6 verse 8 and 9. Sabi doon, but Noah found favor in the eyes of the Lord. This is the account of Noah. Noah was a righteous man, blameless among the people of his time, and he walked with God. So, ano ba talaga yung basis ng Panginoon sa pagpili ng panahon na yon? Do you think when God chooses people, a person or individual, is a random? Random ba siya pagpili ng Panginoon? Corrupt na ang mundo, so meron akong napakalaking ruleta dito, di ba? Ayan, nandiyan yung pangalan ni Shirley, nandiyan yung pangalan ni Malu, pangalan ni Phoebe, pangalan ni Kuya Edgar. Okay, paguluhin ang ruleta. Kung sino matapat, ito yung pinipili ko. Yung ba yung naging basihan ng Diyos? No, when God chooses something, it's not a random. Alam ng Panginoon yung kanyang pinipili. No? Kaya nga, sabi doon, so verse 6 and 9, sabi niya, this the account of Noah. Noah was righteous. Sabi niya ganun, blameless among the people of his time. And, ito maganda, he walked with God. Yung bang paglakad ni Noah sa Diyos, pagpili ba yun o hindi? It is between his choices. Tama? Pwede siyang hindi lumakad at pwede siyang lumakad. Dalawa lang naman yung pinamimila ni Noah. Lalakad ba ako sa Diyos o hindi ako lalakad sa Diyos? But Noah walked with God. Ibig sabihin, Noah aligned himself to what the Lord will it is. Pinili niya magpaayos sa Diyos kahit na yung kanyang paligid ay hindi ayos. Amen ba? Ibig sabihin, that's the power of choice. Kaya mag-ingat tayo minsan sa mga pinipili natin. Nawa, magawa natin. Kung hindi mo magawa ng 100%, pagpili sa kalooban ng Panginoon, simulan mo sa 5%. The next, 10%. Hanggang sa magawa natin na, yes, Lord, I am now choosing you 100%. So nakita natin na si Noah is pinili niya yung lumakad sa kalooban ng Panginoon. At sabi ng Bible, at doon naging righteous si Noah. Noah's righteousness character based on his unwavering faith and his obedience to God. Naging matuwid si Noah, hindi dahil sa pinili siya ng Diyos, kundi dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pinili niyang lumakad sa kabanalan ng Panginoon at sabi ng Bible, doon siya naging matuwid sa harapan ng Diyos. Sabi nga ni John Maxwell, no? Yung Holland is not enough. Meron siyang quotation doon talagang nag-i-echo sa mind ko. So meron daw tayong ginagawa sa buhay sa mundong ito na hindi mo kailangan ng talento. Alam mo yung number 1 sinabi niya? Obedience.
Bakit kailangan mo maging magaling na serkero, maging matalino katulad ni Einstein para sumunod ka sa Diyos? No! Hindi mo kailangan ng talento. Sa pagsunod sa Panginoon, hindi mo kailangan ng talento. Anong kailangan mo? Sumunod ka lang. Kaya nga doon sa kanyang libro, talent is never been enough. Hindi po ikaw yung pinakamahusay, ikaw na magiging successful. No. Because there are talent are limited. Talento ka nga, lagi ka namang late. Diba? Yung punctuality, hindi mo naman kailangan ng talento. Christian ka nga, napakatalento mo. Ikaw naman yung hindi nagbabasa ng Bible. Masabi ba natin? Na talent is enough. So kailangan, ibabalansin natin. Ano ba yung mga bagay na hindi kailangan ng talento? Sabi ni John Maxwell, number 1, pagsunod. Hindi mo kailangan ng talento. Hindi mo kailangan maging scholar ng Biblia para sabihin mo makasunod ka sa Lord. So Noah walked with God, maintaining a close relationship despite the evil around him. So isang pagpili ang pagsunod sa Diyos kaysa gitna ng napakasalimuot na sitwasyon. Kaya, ating makikita dito, si Noah ay nagkaroon siya ng isang matinding awareness sa kabutihan ng Panginoon para piliin niyang sundin ang kalooban ng Diyos na siya binigyan ng instruction. Ano sabi ng Panginoon sa John chapter 14, verse 15? Ano sabi niya ron? If you love me, you will obey what I command. Sinabi na, if you fear me, di ba? If I bless you, di ba? Sinabi ng Panginoon yun, di ba? If you have a lot of blessing, you will obey me. No. The Bible says, kung talagang mahal mo ako at iniibig mo ako bilang Panginoon mo, susundin mo ang sinasabi ko sa iyo. Sino ang nagmamahal sa Diyos ngayon dito? Taasan mo. Sino pa nagmamahal sa Diyos? Itaasan mo. We are proud that we love the Lord. And God is commanding us to obey Him. Amen po ba? Masarap po sumunod sa kalooban ng Panginoon. Kaya, if we really love God, His Word, and His ministry, mahalaga na nagagawa natin ang mga bagay na ito kung saan nagbibigay inspirasyon ng malong Panginoon, gaya ng mga pag-devotion sa Kanyang salita. Yung devotion kasi, mga kapatid, is non-negotiable dapat yan sa Christian. Dapat hindi na tinuturo ng pastor yan. Pag Kristiyano ka, totoo kang Kristiyano, dapat hindi sa sarili ng devotion na no. That is non-negotiable. Amen po ba? Tanong ko sa inyo, di ba yung pagpasok sa trabaho, non-negotiable yan? Ba, Rodel? Ha? Nagipag-negosyo ba? Papasok ba ako? Hindi. Kahit na ayaw mo pumasok, papasok ka. Di ba? Kasi bakit? Non-negotiable. Kasi alam mo, kapag hindi ka nagtrabaho, wala kang magiging negosyo. Di ba? Kaya nga kahit ayaw mo, because work is non-negotiable, it is important to go. Di ba? Ilan dito pumapasok na may sakit sa paa, nahihilo na, di ba? Sinisipon, nilalagnat. Nandun pa rin! Non-negotiable kasi ang pagpasok, ang trabaho. Pero bakit ang devotion sa Panginoon, nininegotiate natin? Lord, pagod ako eh. Pag we pray, Lord, pasensya na, wala akong masama ang aking kalooban. I cannot pray, I cannot go to the church. Bakit gano'n nininegotiate natin yung mga bagay na yun? Isip-isip. Reflect, mga kapatid, sa ating pananaw. Sa ating pananaw. Baka may mali tayong pananaw sa ating pananaw. Natanungin niyo ang pastor na pag-devotion ka ba everyday?
Sabi ko sa inyo, may mga time, hindi rin. Ano yun po yan? May mga time din, hindi ako nakapagbasa ng Bible. Every day, ang ginagawa ko ngayon, meron akong audio Bible. But I will keep on aware of myself natin. Hindi ako nakapagbasa, hindi ako nakapag-devotion. Mali ito. I need to go back to what the thing that I need to do. I feel the struggle. Kasi sabi ko, Lord, hindi ko pwede. Kaya minsan, Lord, help me. Help me, Lord. Ano, pag nahawakan mo na yung cellphone at nag-browse ka ng social media, TikTok, ano yan, di ba? 5 oras na gano'n ka ng gano'n, hindi na mapagod. Di ba? Lalo pag mga ganda na papanood natin. You know what? Those applications design our brain para i-follow mo yung mga bagay-bagay niya. Matindi yung mga influencer nito. Ay yung mga applications sa cellphone natin, hindi lang sila design just for application. No, they are designed para yung brain mo mag-curious sa mga sumusunod na mga scroll mo. Ganon katindi pinag-aralan yung mga application dito. Kapag wala kang awareness dyan, 2 oras na TikTok lang ang pinanood mo. Because they are designed. Sabi nga ng isang sociologist, ang cellphone daw, dinisa ito para agawin yung oras mo sa dapat mong gawin. Minsan nag-pray tayo, ako rin, guilty po talaga ako. Minsan pinag-pray mo na, hindi, nag-search ka pa ng social media. Lahat tayo guilty rito. Kaya ang maganda, ang salita ng Diyos, nagpapaalala sa atin. Amen po ba? Ito yung kagandahan pag meron tayong gawain, meron tayong pagtitipon, napapaalahanan tayo na lumakad ng tama sa nais ng Diyos. Kasi bakit? Paglabas natin mamaya ito, sino nagpapaalala sa inyo? Para mag-devotion ka? Para mag-pray ka? Wala, di ba? Natira ba ng amo nyo? Amo natin? Lisel, devotion ka ba? Bago mo isalang yung ano mo? Murda mo? Wala, di ba? Pag nagkamali ka pa, mapagalitan ka pa, puro mali itong ginawa mo. Puro pulya. See? Kaya tamang Biblia eh. Huwag na huwag kayong hindi dadalo sa pagtitipon. This is our protection. Kaya sana nabuhin ka na alas 7 dito, okay lang sana sa inyo. Diba sa iyo, tingnan natin sa Diyos. Nakaka-30 minutes si Pastor Nagpipis. Pinoprotektahan tayo ng pagtitipon. Kasi itong pagtitipon natin, hindi ito pagtitipon ng isang samahan. Pagtitipon ito ng mga anak ng Diyos. Amen. At pag nandun ang anak ng Diyos, nandun ang presensya ng Panginoon. Pero, ang tanong, bakit parang ganun na lang ka-solid si Noah na sumunod sa Diyos? Diba? Yung kasi tanong dyan eh. Parang bang si Noah, napakatibay ng kanyang desisyon na sundin ang kalooban ng Panginoon in spite na corrupted yung kanyang sitwasyon. Hindi talaga siya naapektuhan. Do you think what is the reason? Dahil ba si Noah ay isang karakter sa Biblia? This is the reason. Noah's obedience begins with the grace of God. Saan yan? Genesis chapter 6 verse. Doon sabi doon, but Noah found favor in the eyes of God. Ibig sabihin, when Noah catch up the heart of God, Panginoon, mahal mo pala ang mga tao ito nilikha mo, pero sumusuway sila sa iyo. Nung nalaman ni Noah yung puso ng Panginoon, doon na-establish yung kanyang pagsunod niya sa kanyang kalooban. Na ang Diyos na ito nakipag-usap sa akin ay mapagmahal na Diyos. Naiintindihan ni Noah yung Diyos na kanyang sinusunod. Mga kapatid, do you understand kung sino yung Diyos natin sinasamba? Do you really understand from the bottom of your heart who is God that you are worshiping? The greater, the deepest, the wide, the easier the how. Sabihin, why you are worshiping the Lord, the more na mas malalim ang sagot mo dyan, mas madali na yung how. Paano gawin?
God's favor sa buhay. Na-reflect niya, Lord, napakabuti mong Diyos. And from that God's favor, doon siya nagkaroon ng malalim na commitment to obey the will of God. Kung ang Diyos ito ang pagmahal, napakabuti, bakit hindi ko susundin ang bawat sinasabi niya sa buhay ko? That's why Noah walked with God. Kapatid, totoo lang, iba yung lingkod. Kaya ako nakakasto sa Panginoon dahil naiintindihan ko kung gaano lang ang Panginoon nagpapatawan, nagmamahal din sa akin. So, I obey the Lord. Kaya mahalaga yung kanyang revelation sa buhay natin. But the more you know the Lord, tandaan ito, the more na nakikilala mo Panginoon, the more mo siyang susunod. Ibig sabihin, the capacity of your obedience depends on the capacity of learning, of knowing. Basta Apostol Pablo, hanggang magpakamatay, hanggang pumutan ng ulo. Kasi malalim na yung kanyang pagkakilala sa cross ng Panginoon. At He is willing to die for Christ. Kaya mga kapatid, yung salvation na natin, hindi lang yung salvation na basta-basta. We need to have a deep understanding for the salvation that we receive from God. Noah's understanding of God's grace became the foundation of his faithful life. He recognized that God's favor was a gift, not earned by his own action. This realization deeply anchored him in his trust and obedience to the Lord. Nalaman ni Noah, Lord, grabe. Binigyan mo ko ng isang regalo, yan yung favor mo sa akin. And who am I to bless something like that? Nung naunawaan ni Noah yun, doon nag-anchor yung kanyang matinding pagsunod sa Panginoon. Knowing that God's grace was the source of his righteousness, Noah remained steadfast in his faith, choosing to live according to God's will despite the surrounding corruption. This awareness of divine grace empowered him to stay committed to God's instruction, knowing that his obedience was a response to God's undeserved kindness and not merely an obligation. Nawa yung ating pagsunod sa Diyos ay hindi mo tignan bilang isang obligasyon. Hindi isa siyang gift, regalo sa iyo ng Diyos. Lord, yung pagtaas ko ng kamay, hindi dahil na Kristyano ako, no? Because this is the gift that I have in you. That's how the character of Noah's obedience to the Lord. So that is the first characteristics of Noah's obedience to the Lord. Bakit siya sumunod sa Diyos kahit napakahirap yung kanyang sitwasyon? Malalim pala yung kanyang pagkakilala sa gift ng Diyos sa kanya. Malalim pala yung kanyang pagkakaunawa at naranasan niya yung grasya ng Diyos sa kanyang buhay. At dahil doon, ang nagbibigay sa kanya ng kalakasan para sumunod siya sa kalooban ng Panginoon. Ano yung susunod na characteristics ng pagsunod ni Noah? The next is the test of Noah's obedience. Ito matindi. Nag-decide ka na sumunod sa Panginoon, the next of your decision is to test. What is the purpose of testing? Di ba karamihan ng mga bagay sa mundo, kinetest nila. Bago ilabas yan, alam ba, may gagawin isang napakagandang kotse. Lalabas ang bagong Fortuner. Sino gusto magkaroon ng Fortuner? Yes. Toyota Fortuner. At siya tumatawa kapag meron itong Fortuner At yan. Di ba? Ayun, bago lumabas sa merkado yan. Ama, napaka-scientific po ang testing niya. Lalo nga computerized na lahat from the shop. No? Mula doon sa manubela, mula doon sa mga makina. No? Pag nagkaroon ng kulisip, paano yan? Tinetest niya. Lahat ng bagay. Kasi bakit? Para malaman yung kalidad ng isang unit. The same din sa ating faith. Para magkaroon ng kalidad
yung pananampalataya natin, kailangan idaan sa testing. Kasi bakit? May pananampalataya ka nga. Ang tanong, may kalidad ba? Tama? At naman, sabi ng Lord, I have faith to the Lord. Sabi mo sa mga Pilipino sa Korea, oo naman, meron pa naman sa Diyos. Ang tanong, may kalidad. Mamamay, masagi lang yan eh. Babasag. Di ba? Mahanginan lang yan. Papungil, di ba? So, may pananampalataya nga. Kaso nga lang star, walang kalidad. Eh gusto ng Lord, yung ating pananampalataya, may quality. Sabihin nyo nga, quality. Quality. Diba, nagalit yung mga amo natin pag hindi maayos yung ating gawa, pag walang quality. Ako na, minsan, ano daw siya, no? Alam niyo yung ibig sabihin ng quality. Ako nung nakaraan, sabi ng amo ko, halika nga Rabi, ganyan ganyan, ba't hindi mo yung pinunasan? Nakita ko, mukha, no? Hindi kasi ka, hindi, sobrang bilis mo trabaho, hindi ko napunasan, di ba? Kaya bumalik ako, halika, ganyan, tignan mo yan, pag yung pinunasan. Tatawag yung boss dyan, pag hindi mo napunasan. Sabi ko, naku Lord, sabi ko, low quality ako ng panahon na yun. Yung paglilinis ko, low quality. So, di ba, alam natin yung high quality at low quality. Pag ipiliin tayo, siyempre, yun ang local. Tama? Tayo mga Pilipino, mahilig tayo sa mga imported, di ba? Eh, ganun din sa ating pananampalataya. Ayaw ni Lord na local yung pananampalataya. Kaya kailangan, iti-testing yan. Para maging quality. So, ano nangyari? Basahin natin doon sa Genesis chapter 6, verse 11 to 8. Sabi, now the earth was corrupt in God's sight and was full of violence. Can you imagine the word full of violence? God saw how corrupt the earth had become. For all the people on the earth had corrupted their ways. So God said to Noah, okay Noah, kita ko meron ka ng faith sa akin, di ba? Because I found favor in you. Ito na. I want something you to understand, sabi na rin kay Noah. Then, sabi niya, Noah, I am going to put an end to all people, for the earth is filled with violence because of them. Pause muna tayo. Okay, Noah, I see now the favor in you because you have faith in me. Noah, this is now my first testing to your faith. Gusto ko nang lipod ang mundong ito kasi nga punong-puno na ng kasamaan. So sabi ni Lord, sabi ni Noah, okay Lord, sige, okay, lipunin mo. May ganun yung sagot ni Noah. Then, ano sabi doon? Ito yung matindi. I am surely going to destroy both them in the earth. Verse 40 said, so, sabi niya ganyan, make yourself an ark. So sabi, an ark? So nung kausap din ako si Lord, an ark, Lord? Ano ba sa Tagalog ang ark? Arko, di ba? Maibahin naman natin para mas maintindihan. Barko, di ba? Di ba? Di ba? Para maintindihan natin, di ba? Para mas maliwanag sa atin, gawa, inuutusan si Lord, ani si Noah, ni Lord, na gumawa ng barko. Di ba? Para, kasi the same with ark, di ba? Hindi naman sinabing ano lang yate or barko malaki to, di ba? Hindi sinabing ano lang, hindi sinabing yung bangka lang sa, sa Bornham. Hindi sinabing may bangka. Hindi, barko Ibig sabihin, maraming dapat ilagay. No? And during that time, hindi pa alam ni Noah ibig sabihin ng barko. Kasi nga wala naman nagbabangka noon sa kanila Diba? So parang kung ating medyo i-reflect ito ng konti, no? Ark. Ark? Makakain ba yun? Naluluto ba yun? Lord, diba? Okay, then nagpatuloy. Ark of cypress wood. Make room in it and coat with it with pitch inside and out. Verse 15 said, this is how you are to build. So alam niyo na, si Noah, pinapagawa siya ng isang bahay. Pero barko siya, ark siya. Make a roof for it and finish the ark within 11 inches. This is how you are to build. The ark is to be 450 feet long, 70 feet wide, 45 feet high. Make a roof for it. Finish the ark within 18 inches of the top. Put door in the side of the ark and make lower, middle, upper deck. I am going to bring flood waters on the earth to destroy all life under the heavens, every creature that has breath of life in it.
everything on earth will be perished. Ang tanong, hanggang kailan ito? Meron bang tingin niya, binigyan ba si Noah ng deadline ni Lord? The Bible is not clear the deadline. Pero tanong ko sa inyo, ilang taon ginawa ni Noah itong ark na to? Ha? Meron ba? Meron bang nakakaalam kung ilang taon? Ginawa ni Noah itong barko na ito, itong ark na ito, for about 120 years. Para makita natin, let's go in Genesis chapter 6, chapter 5, verse 32. Para magkaroon tayo ng computation. Ano sabi doon? After Noah was 500 years old, he became the father of Shem, Ham, and Japheth. Then, talon tayo sa Genesis chapter 7, verse 6. Okay. Para makumpit natin. Ilang? Noah was 600 old when the flood waters came on the earth. So, sa taas, 500, pero nung magkakaroon na ng flood, 600 na. So, ilan yun? So, isang siglo. Tama ba siglo ba? Century. Tama, di ba? Kaya nga may century egg, di ba? Anong kinalaman? Di ba? Sabihin, ang 10 years, anong tawag doon? Decade. Isang dekada, di ba? 10 years. Ano man pag 100 years? Siglo. Tama? Century. Ha? Tama ba? Pakiburin niyo ako kung tama. So, English natin para mas maninan. 1 century. Ibig sabihin, ang isang century, tuna, is equivalent to 100 years. Mga kapatid, yung instruction ni Lord kay Noah para sundin niya, umabot ng 100 taon na pagsunod niya sa Diyos. Araw at gabi. Ano ang nagbigay ng lakas kay Noah para sundin niya ng ganon katindi ang Panginoon? Simple lang, naunawaan niya yung gift ng Diyos sa kanya. Na yung favor ng Diyos sa kanya ay isang regalo. Parang sabi ng Lord, I am blessed. Kaya pagsunod sa kanya, isang kasiyahan. Oh. Tayo, hindi tayo aabot ng ng 80 years, mga kapatid, ang buhay sa mundong ito. Sino ito nag-imali pa na aabot siya ng 100 years para magkaroon ng 100,000 sa Pilipinas. Pero parang hindi na yan aabot, di ba? Lalo kung naramdaman mo naman, panahon ko, parang piling ko, parang 10 years na lang tayo eh. That's the reality. Pero si Noah hindi. 100 years being faithful to the Lord. Grabe ka, Noah. Napakaganda mo. Kaya, ano yung naging testing sa pagsunod sa kalooban ng Diyos kay Noah? So, obedience in the face of opposition. In Genesis chapter 11, 6 verse 11 and 17, Noah faced the test of obedience as God revealed His plan to destroy the earth with the flood due to humanity's wickedness. Ibig sabihin, habang ginagawa ni Noah yung ark na yon, nagpapahayag yung ark na yon ng judgment ng Diyos sa mga tao. Ibig sabihin, dapat yung tao na kapalibot sa kanila, nag-iisip na sila, yung ark pala na yan ay mag-judge na tayo ng Panginoon. Kung baka chance din sa mga tao nila, magbago sila. Pero for the past 100 years, walang pagbabago. Tapos sabihin ba natin, Pastor, napakalapit talaga ng Diyos. Pinatay niya ang buong sangat kawan. No? Yung 100 years ba naman na chance para magbago tayo? Di ba enough yun? Brother Angel? Ha?
Tayo nga minsan hanggang 3 na lang, tapos yung pang-apat sabi mo, namumuro ka na. 4 na yun, ha? Ganyan kaisi tayo. Pero si Lord, hindi. Years ang pinag-uusapan dito, pero tayo maburyot. 3 beses. Pang-4 na yan. Bigo ka na. Diba? May tayong sigar attitude, di ba? Pero si Lord, hindi. Taon ang binibilang bago siya magbaba ng judgment. Pero tayo minsan bilis. Kaya dapat medyo bago-bago rin tayo ng karakter, no? Medyo pahangin-hangin tayo ng karakter natin. Lord, medyo bago-bago mo ang karakter kasi ang bilis kong ano eh. Di ba? Mainitan. Bilis kong... Bago rin tayo. Kaya sunod-sunod tayo sa kalooban ni Lord para mabago-bago yan. Amen po ba? Kasi wala namang mawawala kung susunod tayo sa Panginoon. Pero malaki ang mawawala. Pero pag hindi tayo susunod sa Diyos. Amen po ba? Noah is instructed to build an ark, a massive and detailed structure, demonstrating his unwavering faith and compliance with God's command, despite the frightening tests. So what are the primary opposition of Noah during the time to test his obedience? Number 1 is the moral and social corruption of the world. Maraming nagpapatiko sa kanya. Church ka ng church, wala ka naman napapala dyan, yung nagbabago buhay mo. Diba? Napagsabihan na ba kayo ng ganyan? Diba? Okay lang. Sige lang. Because ang pagpunta naman sa gawa is not about the people. It's about God. Amen po ba? Pagpunta mo na dyan, nakita mo yung hindi magandang nakilala mo, parang nakasimango sa'yo, okay lang. Hindi para sa kanila ang church, para sa Diyos. Amen po ba? Continue lang, kasi problema sa atin, sinasidetrack natin yung ating sarili. Diba? We allow those sidetracks in order for us not to go straight to the Lord. Ang tanong, sino ang lugi at the end of the day? Walang iba kundi tayo din. Tama ba siya? Tayo yung lugi. Tayo na discourage, tayo yung napikon. Wala rin, di ba? Ayun ang gusto-gusto ng kaaway. Ayan, sige, napikon ka pa. Ayan, magalit ka pa, di ba? Chichi ka pa rin sa talas, oh, very good, di ba? Yan gusto ko, di ba? At least may nag-cheer sa'yo. Yun nga lang, kaaway. Kaya, si Noah, kahit na alam niya na awkward yung kanyang tinatayo sa kaisipan ng mga tao ron, he continued to build the ark. Kasi bakit alam niya, ito ang kalooban ng Diyos. Itong ginagawa ko ay hindi para sa inyo. Sa inyo sana kung kayo ay papasok sa ark. Para sa Panginoon to. I imagine the social and moral corruption of the world. Para ngayon, di ba? Sabi ng isang doon sa, ano bang meeting yun? Ano bang occasion yun? Sabi niya, this is the godless town. Anong klaseng meeting yun? It was an award night. Award night. Award night, di ba? Di ba? Parang, wow, nag-award pa sila talaga. Ito yung mga galing ng mga tao, but godless sila. What happened to them? Nasaan na yung mga award? Pwede mo bang itapon yun? At ito yung award ko, mamatay ka, apoy ka. Wala. No amount of words or water that can now kill the fire. It's time for us to stand up and be brave and walk to the obedience of the Lord. Amen? At maging makapang tayo sa kalooban ng Panginoon. Ano pa yung mga naging struggle na dito? Yung social corruption. Ano pa yung mga naging struggle niya? Yung kanyang mockery of his action. Yung kada ginagawa niya, ang daming tumutuya sa kanya. Noah's task of building a massive ark in the middle of dry land would have been as seemed ridiculous and illogical to the people around him. Kamihira. Nagtatayo ka ng isang malaking barko sa gitna ng disyerto. Kalokohan yan. Para ka nag-iimbento ng pinakamagandang rep sa gitna ng North Pole. Di ba? Ito yung rep na to. Mahal na to eh, di ba? Hindi na pampahanis ang pagkain mo rin. Kaya sa North Pole ka eh. Negative 100 na yun nga doon eh. Parang kalokohan, di ba? Eh, sabi ng Panginoon, eh diyan kasi manalaglag yung apoy eh. Di ba? Hindi ko yung may rep pa sila wala. Di ba? Ang ganyan si Lord eh. Because God is working far beyond the mind of people.
there was a real challenge in trusting God fully without knowing the full scope of what would happen. Totoo yan. Pag hindi mo talaga alam yung ginagawa pagsunod sa Panginoon, probably hindi mo rin magagawang sundin ang kalooban na ang kalooban ng Diyos ng buong mong kalooban. Yet Noah chose to act in faith and obedience despite the fear of the unknown. Kaya hindi mo naiintindihan yung ginagawa mo na pag yan sa Diyos, go for it. Diba lang sinasabi sa inyo, if you cannot see the hands of God, trust His heart. Amen? Hindi mo rin papahawak ng Panginoon. His heart is full of love, grace, and compassion. Ba't hindi papahawak? Trust His heart. If you cannot see His hand working, trust the heart of God. Mahal tayo ng Panginoon. Amen? Ano pa yung naging challenge sa kanyang pagsunod? Personal sacrifice, long-term commitment. Century ang inabot, mga kapatid, yung pagsunod ni Noah. It is need time and effort and pag-iisip paano mo i-build yung ark na yan. Ilang kahoy ang pinutol dyan. Buti sana kung may tsenso na noon. Di ba? Na madali lang, pumutol ka ng 10 kahoy sa loob ng isang araw. Okay na sana kung naputol mo. Hindi. Kung naputol mo, ano gagawin mo yan? Kikinisin mo pa. Ay, imagine, yung isang kahoy, nung panahon na yun, bato lang naman yan ang ginagamit nila. Ilan kaya araw bago nila maperfecto yung isang kahoy na maging lumber talaga, di ba? Imagine, puro sa lubsum. Maybe sinuwa, kumakain na kamay, puro sa lubsum. Puro pabihir. Hindi mo pa ba ito? Di ba? Maganayin kami. See? Ngayon, nagkakaroon din ng visual understanding na, oh, grabe pala si Noah. Maybe habang pinuputol nila, bagsakan siya. Mali yung ilan niya. Dapat pala, dito yung kahoy, pumunta. Doon siya pumunta. Pag-bibig, sabihin. O kaya isang gabi, umuwi siya. Pilay-pilay. Ba naman, tinamaan na pala ng puno eh. Hindi naman naging perfecto ito nung ginawa ni Noah. Maraming mga siya, dinaanan. Can you imagine that? Just to build an ark na hindi niya pa alam. Pero dahil salita ng Diyos yan, at naramdaman niya ang pag-ibig ng Panginoon ay isang biyaya sa kanya, I believe Noah obeyed the Lord faithfully. Noah is like we face exhaustion and difficulty of maintaining his faith to the Lord and obedience. Many years of building the ark without seeing immediate. Ito naman hindi, no? Minsan, the more tayo na sumusunod sa Panginoon, parang the more nagiging malapit yung buhay. Tama? Kasi tayo result-oriented tayo. Para bang gusto natin, kada sunod natin ng panampalataya, para bang gusto natin, binabayaran tayo ni Lord. Kada hakbang mo, Lord, nakaka-devotion na ako, siyempre, magiging okay maghapon ko. Eh, hindi naging maganda. Sinisisi mo, ganun din pala, mag-devotion ako, hindi, ganun din pala buhay ko. Sometimes parang natin kay Lord, parang babayaran ni Lord yung ating pananaw. Dapat hindi ganun yung pagtingin mo sa iyong faith. May nangyayari o wala, if you love the Lord, mahal ng Panginoon, go for it. Kasi we are not called by God para bayaran yung bawat hakbang ng panampalataya. Maling theology po ito. Kaya kung meron kayo narinig na ganyan ng mga nagtuturo, mali yun. Matagal natin bayad sa cross ng Kristo. Amen po ba? Hindi ba sapat yung cross ng Kristo na bayaran tayo sa ating pagkakaligtas? Meron nga isang pastor na bigyan ng example. Meron siyang dalang bottle of water. Tapos, sabi niya ganyan, in Jesus' name, bumukas ka. Ano siya nang ganyan? Diba? Sa Panginoon, bumukas ka, buti ka. Sabi niya nga, sometimes, ganyan daw ka-foolish isang Kristyano. Na hindi mo naman kailangan ipag-pray na, punta mo yung bote, buksan mo, inumin mo. Ang kailangan pa na, ganun, diba? Sometimes, use your discernment. Yung mga Kristyano ganyan eh. Lahat na lang, parang, ano yun, himala? No. May mga bagay na kailangan mo ng action agad. Tama? Action agad. Hindi mo na kailangan pray kasi yun na yung kalooban ng Panginoon. Parang sinawa, Lord, tumagpuno na to na malaki. Lord, sa pangalan ni Jesus, puputulin ko po ito. Hindi na, pinagawa ka na at gawin, putulin mo na yung mga puno na yan. So ito yung nangyari kay Noah.
Ito yung mga test ng kanyang obedience. Personal sacrifice and long-term commitment. The delay and ongoing commitment could have been a challenge and tested his patience and trust to God's plan. Ano pa ba? Yung last na. Ano yung challenges? The pressure of human relationship. Ito matindi sa ating mga Christian. Totoo. Minsan, di ba? Parang Noah's obedience like created tension and alienation with his contemporaries who are living in sin. Diba? Minsan, ganun tayo, di ba? Parang ano ba yan? Porket kaibigan natin pagbibigyan na natin. No? Sometimes we're really strange for their lifestyle. Pag ikaw lang ang Panginoon, iba talaga dapat yung lifestyle natin. May mga bagay talaga, tatanggihan talaga sa mga ginagawa na hindi tama. It's okay. Most of the time, you need to break something relationship in order for you to maintain your obedience to the Lord. Ganun talaga ang buhay. Diba sabi ng Bible? Bad company corrupt good character. Kaya nga, piliin natin yung ating mga nakakasama sa buhay. You need to surround yourself not just a better person, but a spiritual person also. Surround yourself. So the pressure of conform to the societal norms and the fear of losing relationship could have been a significant opposition to his obedience. Marami na nawalan ng trabaho dahil po sa pasunod ng Panginoon. Kasi bakit? Alam niya, compromise yung faith nila. Okay lang yun. Kaya tayo bayaran ng Panginoon ng malaki. Amen po ba? So yun yung pangalawang characteristics ng obedience ni Noah. Ano yung pangatlo? The outcome of Noah's obedience. This is the good thing. Hindi mo pahay si Lord. Basta mga ginawa mo sakripisyo para sa Kanya, walang mangyayari. Kung makapaghihintay ka. Amen? Kung makapaghihintay ka. And this is the good thing about Noah. Nakapaghintay siya. So ano yung mga outcome na nangyari ngayon? Pinagawa siya ng isang ark for 100 years para dumating yung judgment ng Panginoon. Ano nangyari ngayon? Number 1 is preservation of life. Preserve yung buhay ni Noah at kanyang pamilya sa parating na panghuhusga ng Panginoon. Why? Because they're still committed, still faithful to the calling. Noah's obedience led to the salvation of his family and the preservation of creation. God established His covenant also to Noah. Kaya mga kapatid, maghintay lang tayo. Parating ng Panginoon, parating ng ang kasunduan ng Lord. Maghintay-hintay lang tayo. Be faithful your service of the Lord. Be faithful your walk in the Lord. Maghintay-hintay lang po tayo. Yes, mahirap, masakit. Nandun na yung lahat-lahat. Pag sama-samahin mo na, tandaan mo, pag sumusunod sa Panginoon, meron kang pupuntahan. Because God will not allow to pay back something you did for Him na wala siyang pagpapala ibibigay sa iyo. Ano sinasabi sa Hebrews chapter 11 verse 16? Open your Bible. Sige. Hebrews chapter 11 verse 6. Ito yung sinasabi ng Panginoon na dapat maunawaan natin. Pakibasa na muna nakakita. Okay? Masabi doon? And without faith, it is impossible to please God. So, sabihin, you cannot please God by your being beautiful, being talented, being fame, being, sabi natin, powerful, or influence. No! Simple na, sabi ng Panginoon, hindi mo kailangan ng talent. Faith lang. Sabi doon, and without faith, it is impossible to please God. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. And the next verse is talking about Noah. And by faith, Noah, when warned about things not yet seen, you see, in holy fear, built an ark to save his family. By his faith, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. Natin,
talaga ang mga taong nag-iintay sa Panginoon, pinagpapala talaga just like Job. Ano pa yung outcome ng obedience ni Noah? Obedience as testimony of faith. Because of your obedience, people will now see how our God is faithful. Amen po ba? Nahahayag ang katapatan ng Panginoon sa pamamagitan ng ating matibay na pagsunod sa Diyos. Kaya keep on going mga kapatid. Noah's action demonstrates his trust to God's promises even when the flood had not yet come. And of course, blessing through obedience. Now, Noah's faithfulness led to God's provision, protection, and purpose for his life. Obedience brings blessing not only to us, but also to others. At the end of the day, obedience wins. Amen. Obedience put you into success. So ano yung character of obedience ni Noah? Nakita po natin yung the character of Noah's obedience in Genesis chapter 6 verse 10 to 6, 8 to 10. Ano pa yun? Yung the test of Noah's obedience and the outcome of Noah's obedience. So mga kapatid, ano po yung dapat natin gawin? Sa ating narinig na mensahe. Means rise up just as Noah did in obedience to God's call. Live righteously, act in faith, obey His commands with all your heart. The world may oppose you, but remember, your obedience is not just a witness to your own life, but it is a testimony of God's faithfulness and power. Be like Noah. Sabihin, nangailangan tayo ngayon ng mga Noah sa panahon ng ngayon. Be like Noah, obedient, faithful, and confident in God's promises. Step forward, knowing that through your obedience, you too will be part of God's grand plan of salvation. Baka dahil sa iyong patuloy na pagsunod sa Panginoon, hindi na ikaw ang maligtas, kundi yung buong angkan natin. Remain faithful to God's calling. Amen po ba? May this year, ito sana yung ating pwedeng magkawing resolution sa ating Lord. I want to obey you more this year. Yung obedience na walang reklamo. Yung talaga susunod talaga. Ano man yan? Pangit, maganda sa paningin mo. Tuloy lang. May nakikita ka wala. Tuloy lang. May opposition wala. Tuloy lang. Dapat yan yung ating ma-establish ngayon this year. Pagsunod na walang pagmamato. Amen? Kasi sumunod nga. Nagkadabog-dabog naman. Hindi pa rin pagsunod na. Diba? Diba? Ilagos mo ng pinggan, nakasimangot. Tapos ibagsak yung mga plato para masisira. Pero sumusunod. Diba? Ibig yung pinggan nyo, dalawa lang, naging 10, diba? Kasi sinawa nang ginagawa yung art, siguro hindi niya siguro pinapato yung mga kahoy. Diyan kayo. O diyan kayo. Nung pinapasok na yung mga elepante, bilisan ninyo. Diba? So, sawa na ako sa pagpukpuk, diba? 100 taon na ako nagpupukpuk dito. Ang bagay yung pumasok. Diba? Dito siguro naging ganun si Noah. But Noah obeyed the Lord with his love to him. Kasi bakit? Naintindihan niya yung favor sa kanya ng Panginoon ay isang biyaya lang. Isang biyaya. Dahil doon, naging masunod siya. Mga kapatid, lahat tayo binigyan ng Panginoon. Amen po ba? Tanggap nila ba yung regalo ng Panginoon sa inyo? Ang sabi sa Romans chapter 6 verse 23, for the gift of God is eternal life. Sana matanggap ko. Sabi, whatever happened to us in this world, you have already received the gift of eternal life. So ngayon po, dadako tayo sa isang napakalagaling gawain sa Christian ng Communion. At dahil wala si Kuya Andy, siguro
Father Ace will distribute this element of communion.